Ngayon po ang paksa po natin ay tungkol sa paano po natin i-deal ang mga taong hinayaan ng Diyos. Nabasa po ninyo, narinig po nyo kanina na dahil sa kanilang mga kasalanan at ayaw nilang kilalanin ng Diyos at gusto nila yung buhay na gano'n, ang sabi niya, hinayaan na sila ng Diyos. Pag sinabi natin hinayaan, sa English po, inabandonan sila. They abandon. Ito po yung masakit sa buhay ng mga tao na ayaw sa Panginoon. Sila po ay inaabandona ng Panginoon. Napasin po ninyo, lahat ng mga tao, kaya sabi niya, mga tao, dapat palang sambahin ang Panginoon sa tapat na kaparaanan. Ang sabi doon, at ayaw, alam nilang may Diyos, pero ayaw nilang kilala ng Diyos. Yung mga artista, alam nilang may Diyos, pero mas pinilit nilang maniwala, wala talagang Diyos na nag-exist. Kahit ang mga linika, mula langit hanggang lupa, ay nagte-testify na mayroong Diyos. Amen. At ang sabi nito, yun ang nagpapahayag. The creation declares that there is Creator. Mayroong tagapaglikha. Pero ang sabi dito, dahil sa kanilang mga halang pag-iisip, naging dark ang kanilang isipan at dahil dyan, na-confuse po sila. Kaya dahil dyan, yung sinunod na yung gusto nila. Nagsampa sila sa mga imahe, mga ribulto mula sa ibon, na pumagapang sa langit bitaw ng araw ay kanilang sinamba. Mas sinamba ang mga linika kaysa lumika sa iyo. At ang sabi dito, yung mga tao namuhay sa tinatawag na kasuklam-suklam na buhay. At binanggit ko dito yung mga yung tungkol sa hindi ko sinisiraan yung mga LGBT. Pero binabanggit sa Bible po siya. Hindi pa ko galit sa kanila, mahal natin sila. Pero this is the truth. Okay, so wag natin i-judge po yung mga kung meron man sa atin pumupunta rito gano'n ang kalagayan, wag natin silang hatulan. Love them, but mamaya pag-usapan natin paano natin sila i-deal. For example, sa CCF, sa isang branch ng CCF, meron pong tumboy at babae nagsasama sa isang buko. Bible study po yun ang kanilang pastor. Tinagaan po nila ng, ayon sa kwento po ng tumboy, sabi niya, 3 years nila ang tinagaan. Never nilang sinaling yung aking kalagayan. But in-express ko nila yung love of Christ sa akin, sabi sa akin. At dumating sa punto na kami pinagbasa nila ng Bible at nabasa namin sa Bible at naintindihan namin, din nagsimula ang question. Nagsimula ang question. At kami nagtanong. At sinabi naman nila sa amin ng truth. At dahil doon, sila ay nag-change of mind. Naghiwalay po sila ng bahay, pero hindi naghiwalay ng church. Yung tumboy, nagpakababae, at yung babae, lalong nagpakababae. At si ganon sila naligtas. So kaya po, abi nga dito, yung mga babae, ayon sa likas na kaparaanan, ayon na sa lalaki. Kaya pag gusto niyang may makasama, mayroon siyang mga katalik, gusto niya kapwa babae. Pwede sabi niya, ito yung karumal-lumal, sabi niya, kasuklam-suklam sa Diyos. Sabi niya sabay-sabay, kasuklam-suklam. Pag sinabing kasuklam-suklam, hindi yung tipong nakaamoy ka ng mabaho tapos nasusuka ka. Hindi yun. Ang tinatawag na kasuklam-suklam, yung hindi katanggap-tanggap na kaparaanan sa Diyos. Hindi lang naman yung babae kapwa sa babae ang sinasabi, kundi yung lalaki sa kapwa lalaki. Vice versa po yun. So akala natin sa Korinto lang natin mababasa yun. Binanggit po yung Apostol Pablo, pinaliwanag sa Roma. Bakit sa Roma? Binanggit. Sapagkat maraming mga mananampalataya sa Roma kung saan yung lungsod ng Roma, yung bansang Roma sa Italia, ay naroon ng lahat ng ito. Actually nga, may mga emperor na naging bading. Mga bading ng mga emperor. At sa kanila, normal lang ito. At pinaliwanag po ni Apostol Pablo na ang mga ganitong gawain ay hindi tanggap ng Diyos. Hindi niya ito nais. Hindi ito ayon sa kanyang plano. So,
Pinaliwanag po niya from start to hanggang sa 32 na sabi niya, nakita ninyo na hinayaan na sila ng Diyos. Kaya sabi niya, may mga tao ganito na gano'n na ang kanilang buhay, hindi lang sila, kundi mas gusto nilang yung iba, makita nilang gumagawa rin ng gano'n. Kaya pala sinabi sa aklat ni Pedro na kung kayo ay tumanggap kay Kristo at nagbago ang inyong pag-iisip at sumunod kayo sa Kanya, sasabihin kayo ng iba, pupulaan kayo ng ibang kasi sumusunod na kayo sa Panginoon. Ang purpose nila, bumalik ka sa dati. So kaya ngayong umaga, makikita po ninyo, kayo ang pumili ng topic nyo. How to deal these kinds of peoples na kung saan itong mga taong ito na ganito na ating kinalalagyan. Paano natin sila i-deal? Paano natin sila madadala sa Panginoon? Eh kung hinayaan na sila ng Panginoon, eh di sasabihin pa natin, di hayaan na rin natin sila. Kung ang Diyos na, hinayaan na sila eh. Di po ba? Meron tayong ganong maging kaisipan. Pero ano ba ang sinasabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, umayo kayo sa buong libutan at gawin yung mga alagad ko, ang lahat ng tao. At turuan nyo sila sa lahat ng pinag-uutos ko. So, ibig sabihin, bawat tao mayroong pag-asang makakilala sa Panginoon. Pero paano sila makakakilala sa katotohanan? So, bilang mga alagad ng Panginoon, mga dating mga bago, meron tayong misyon, meron tayong publikasyon, at mayroon tayong dapat ipamuhay na kung saan maging daan. At una nga po dito, yung may padama natin sa kanila, yung pag-ibig ng Diyos. Yung God's love, yung gentle, na hindi mapamusga. Hindi na natin kailangan maging hukom. Kasi isa lang ang hukom, si Jesus Christ lang. Eh sino tayo para hatulan ng iba? Kundi kung mayroon ng taong lumalapit sa Panginoon, alam natin, anapan ito naman talaga sila para sa mga kasalanan, hindi para sa mga banal. Amen. Kaya nga tinatawag siya, Jesus, the Prince of Sinners. Sabi nga ng kanta, Jesus, Prince of Sinners. Diba? May kantang ganyan yung casting crown. Ang may sakit, itong binasa natin. Nandyan lahat ng sakit, nandyan ang decay na kung saan. At alam natin na ang taong wala sa Panginoon, mayroon siyang dalang sakit. At kailangan niya ng manggagamot. At ang manggagamot na kailangan niya, ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. So kailangan niya maligtas. Kailangan niya makakilala sa kabila ng kanilang kayo. Kasi sapagkat ang sabi ng Bible, inabando na sila ng Panginoon dahil ayaw nila. Ngayon, paano natin sila i-deal bilang mga alagad ng Panginoon? Meron po tayo tatlong bagay na matututunan ngayon. Bago po yan sinabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay ng mga tao niyan, na sabi niya, parurusahan sa takdang panahon ayon sa kanilang mga ginawa. So ang pag-asa ay nasa mga alagad. Sabi na sabay-sabay, nasa mga alagad. Ang pag-asa ay tayo ang magdadala ng pag-asa sa mga tao. Kaya po yung mga magdadala ay ang tawag natin, mga self-righteous o kaya mayroong tinatawag na mga kaisipan na huwag makisama. Kapag sinasabi ng aklat ng Judas na iligtas ninyo ang mga nasa apoy. Tama po yun, pero mag-ingat naman kayo para kayo ay mahawa. So, ibig sabihin, imagine mo pag mayroong nalulunod, anong gagawin mo sa nalulunod? Ililibing? Nasagipin. Pag sumagip ka doon at wala kang kaalaman sa salita ng Diyos, hindi ka na rin makakaalis doon. Baka ikaw pa nga unang mamatay. Subukan mong may sagipin ang nalulunod. Tinalon mo agad. Sinagip mo. Anong gagawin ng nalulunod? Kakapitan ka ngayon. Siya ang nasa ibabaw, ikay nakalublog sa tubig. Sino mamamatay ngayon? Ang matalinong, ang sabi namin, ako'y nag-aral ng Sinti, yung nag-aaral sa Red Cross na ganyan, yung pagsasagip. Ang tinuro sa amin, pag tingin mo malaki at hindi mo kaya, budigahan mo agad, suntukin mo sa budiga para mawala ng malay. Kasi pag may lakas yan,
ikaw ang papatayin yan, hindi ikaw. So pag wala ng malaya mo siya padadala sa gilid, pwede mo na siya ngayong hindi naman siya patay, nawalan lang ng malay. Ang iba nga daw, pag makulit, binabato ng yung bilog na yung binabato. Binabato doon. Pinapatamaan. Para pag pumunta yung sasagip, malaya niyang itatabi. Eh siyempre kung kumakawag-kawag, ay naku, papatayin ka nun. So kailangan daw po ng wisdom, kailangan ng knowledge pag ikaw magsisave. Kaya sabi ni Judas, ni Jude, sagipin ninyo ang mga nasa buhay, pero mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo, pati ang kanilang mga damit at tigmak ng kanilang kasuklam-suklam na kahalayan. Napansin ko man ninyo. So ang pag-asa ng mga tao, alagad. Kung ang sinabi ni Rizal, ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan, hindi natutuyo ngayon. Mga kapatid, amen? Kasi ngayon, ang mga kabataan ngayon, mga nag-a-addict na. Ang kabataan ngayon, hindi na pag-asa ng bayan, salot na ng bayan. Kasi pag natuto mag-drugs yan, anong gagawin? Pag wala ng pagsuport sa drug, anong gagawin? Pag nanagaw, sa iba yung tsura niya. Magiging lapastangan na yan. Hindi masunod sa magulang. Nako dito, nako doon. Di ba? Salot na ng bayan. Ngayon, ano ang totoo? Nung panahon ng mga maginupa mga tao, at hindi pa nagaganap ang sinasabi ng banal kasulatan na sa huling araw, ang mga tao ay ganito, sabi sa 2 Timothy, ang mga tao ay magiging mga lapastangan, walang habag, langka. At lahat na ng kasalanan, sinabi po doon, sa huling araw, at ay nasa huling araw. So kinakailangan natin i-deal sila sa tamang pag-deal. Kaya nga, minsan, sa GC ng luputan, ng PESCA, pinag-uusapan, ang iba, nagmamagaling, gusto nilang dapat daw ipahuli. Eh, kung gusto mong ipahuli, may ebidensya ka, pahuli mo. Pero kung paano i-deal yan, gusto nila yan, hayaan natin sila. Kasi kung Diyos na, hinayaan na sila eh. Hayaan natin sila sa gusto nila. Sabi ko sa kanila, hayaan natin sila, gusto niya yan eh. Ngayon, wag lang siyang mamimerwisyo ng kapwa. Ibang kaso yun. Pwede siyang ihabla. Kaya niyahabla mo ang adik, wala ka namang ebidensya ng kaadik, wala kang mahuling para Fernandez, o pwede ipakulong. Hinala na lang yun. Although nakikita mo naman sa kanyang katawan, alam mo naman ang muso niya ganyan na. Siyempre, palatandaan niyo ng isang adik, pero hindi mo may pakulong. Kasi kailangan sa usgado, may katibayan. Nahuli sa akto. Kaya nga, si Dikom sa galit niya, kahit walang ebidensya, hingi-hingi na, tudasin na yan. Doon, sumubra naman. Nakatulan. So tayo wala sa'yo doon. Kaya sabi ko sa GC, kung gusto nyo, gawin nyo. O, dito mahimik. Gusto nila yan, huwag lang mamiminsal. Ngayon, kung maminsala sila ng kapwa, nagnakaw, doon kayo magpo. Diba? So tayo, bilang mga mananampalataya, alagad ni Kristo, paano natin sila i-deal? Nandiyan sa Bible mababasa natin, binanggit ng Apostol Pablo. Ang una, ang sabi dyan, verse 16. Sa verse 16, anong sabi niya sa verse 16? Sa English, for I am not ashamed of this good news about Christ. O sa ibang salin, gospel. It is the power of God at work saving everyone who believes. The Jews first, and also the Gentile. Now makikita natin, sabi nila, ang Ebanghelyo o magandang balita, sabi niya magandang balita, sabi ni Pablo, hindi ko kinakahiya ang mabuting balita. Ang sabi sa King James, ang Ebanghelyo. Kaya gusto ko malaman ninyo, anong Ebanghelyo? Sa English po, gospel. Ngayon sa salin, good news. Mabuting balita. Ano po ba ang mabuting balita na sinasabi? Yung pong news about Christ. Ano po ba yung news about Christ? Yung news about Christ na si Kristo'y, ano daw? Si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan. Para yung nabanggit na mga kasalanan doon, ng mga kasuklang-suklang, ang sabi, maligtas. Yung mga tao nandoon, na mga ayaw kilalanin ng Diyos, pagkasakali, na pag narinig nila ang mabuting balita. Bakit? Kasi yung mga namumuhay ng ganito, mula doon sa talatang yun, na binasa natin, binanggit lahat, may parusa yun.
wala silang pag-asa. Pero may bagong pag-asa, kaya nga, news, good news, gospel, ebanghelyo, na marinig nila yung news about Christ. Ano bang mayroon kay Christ, kay Kristo? Ano may ginawa ni Kristo? Ibig sabihin, may ginawa si Kristo, at siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Siya'y nalibing, siya'y muling nabuhay, at ang sino mang manalig sa Kanya ay hindi mamamatay. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang tinutukoy ng Juan 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay ang bugtong na anak, kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya doon sa anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So itong mga taong nababanggit natin, malay mo, silang lahat may makapili. Kaya nga sabi ni Pablo, minsan nga si Pablo sa unang Corinto chapter 7, mababasa mo, kung may asawa kang unbeliever, huwag mong hiniwalayan. Ipakita mo ang panahon mo sa kanya, ang pag-ibig ni Kristo. Anong malay mo? Sabi niya, kayo ang gamitin ng Diyos para itong asawang unbeliever makakilala sa Diyos. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? So, okay, tingnan nyo, napabanggit po dito. So, makikita natin, mayroong, sabi ng Panginoon, huwag ikahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. At ito daw po ay magiging kaligtasan ng alin? Una daw sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hintil. Sino po ba yung mga Hintil? Pag hindi ka Hudyo sa laman, Hintil. Kaya ikaw, kasama ka sa Hintil. At ang kagandahan nito, pag ikaw sumampalataya sa Panginoon, dalawa na ang katangian mo. Hintil ka, hindi ka Hudyo, pero naging Hudyo ka. Nakikinig ba kayo? Ano sabi ng Galatians chapter 3, verse 26 hanggang 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. Kung kita nyo, palapakan natin ng Panginoon, napakaganda ng pangako. So makikita po ninyo, napakahalaga na sabi niya, huwag ikahiya ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ang tungkol kay Kristo. Huwag na po natin ikahiya yun. Ano lang binanggit dito? It is the power of God at work. Ito daw po yung kapangyarihan ng Diyos para sa mga gawa. Gusto nyo magtrabaho ang Diyos? Okay, makinig po kayo. Gusto nyo magtrabaho ang Diyos? Sa atin. Sabi niya, huwag natin ikahiya ang gospel. Kasi pag sinabi natin ang good news, ang balita tungkol kay Kristo, gagawa ang kapangyarihan ng Diyos. Napansin nyo, sabi ng Panginoon, sa huling araw ganito, usigin kayo, dadalhin kayo sa mga ganito. Pero kayo mangamba, sapagkat ang inyong amang nasa langit ang magsasalita sa pamamagitan nyo. So hindi mo kailangang isipin kung ano sasabihin mo. Ganon din dito. Pag tinabisa lang natin ang ebanghelyo, ang mabuting balita na natanggap natin, kung ano yung tinanggap natin, yun lang pwede natin ibahagi. Huwag daw natin yung ikaya. Kaya huwag natin ikaya na tayo'y alagad ni Kristo. Kasama tayo sa alagad. Huwag natin ikaya na tayo mananampalataya. Sapagkat yun po ang palatandaan na tayo mga alagad ng Panginoon. So kaya kahit pag nasa labas ka, nasa pagkain ka, ano bang ginagawa ng alagad? Kung si Kristo nagpapasalamat sa pagkain, ang alagad nagpapasalamat sa pagkain sa Diyos. Amen. Kasi palatandaan po yun ng isang alagad eh. So, mamuhay tayo bilang alagad ng Panginoon. Sabi niya, huwag ikahiya ang kanyang pabulitan. Sa pagkasabi, ito yung kapangyarihan para makatrabaho ang Panginoon. Para maligtas ang mga tao. Sabi niya sa verse 17, sabi niya, yan ang una, huwag ikahiya. Di ba may kanta nga yan ng Hillsong yan, na ginawa po nilang Joyful Song. Nakakatuwa po yun. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel, Lord. The power of your love saved my soul, and I want. Diba? I am not ashamed of the gospel, Lord. Sabi niya, hindi ako nahihiya. Kaya huwag natin ikahiya ang kalagayan natin ng pagiging kung Christian ka o isa kang alagad ni Lord. Huwag natin ikahiya yan. Pakita natin yan. Dito sa mga taong nabanggit. Di ba? Kung namumuhay silang taliwas, may paniniwala. Di ba alam na natin na sila mapapahamak? Alam natin yon. Yan ang sabi ng Bible. Kung alam natin mapapahamak sila, kailangan nila ng Savior.
kailangan ni si Christ. Kailangan matanggal yung mga lambong sa kanilang isipan. At sino magdadala? Tayo. Pag hindi natin kinaya sa kanila ang mensahe tungkol kay Kristo, kasi yung mensahe tungkol kay Kristo, ang sabi dito, yun ang magbibigay ng kapangyarihan para maliwanagan yung isipan. Pag sinabi natin message, sabi natin message, mensahe, pag narinig nila ang mensahe, narinig nila yun. Ano bang sabi ng Bible? Romans chapter 10, verse 17. Ang sabi niya, faith cometh by hearing. Sapagkat ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig. At sino naman paano naman mapakinig? Sabi niya, kung wala namang nagpapahayag. Kaya yung ating sasabihin tungkol kay Kristo, power ni Lord yun. Yun ang kailangan natin pakawalan. Huwag mo nang problemahin. Kung natatakot ka, alisin mo yun. Ang isipin mo, pag nagsalita ako, Holy Spirit ang bahala doon. Bibigyan ko yun ng halimbawa para hindi ka matakot, may pananampalataya. Nung si David, inarap niya si Goliath, ang laki nun. Ang pananampalataya ni David sa Diyos na si Yahweh ay ganun kalaki. Anong dahilan niya sa harapan ni Saul para hindi siya matakot harapin ang higante? Ang sabi po niya kay Saul, mahal na hari, kung tinatangay ng leon ang mga tupa ng aking ama, o nang tinatangay ng uso, tinutugis ko ito at pinapatay ko ito. Hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Kaya nang sabi niya kay Saul, meron ako napatay na uso, meron ako napatay na leon. At kaya kong patayin ng ganting yun sapagkat sasamahan ako ni Yahweh. Ang kailangan lang natin patayin ang mga higante sa harapan natin. At ang kailangan natin, kaya nung lumusog si kasi titirisin kita at pakakain kita sa aso. Sabi niya gano'n, sa hayop. Halika nga rito mahayop, pakain kita sa mga hayop. Lumusog si David. At paglusog ni David, anong dala? Espada. Ang dala po niya ay tirador, ang bisa tawag sa Bicol nito, lampitaw. Sa Tagalog ano ba yun? Ha? Saltik dito sa atin. Sa atin, yung saltik, yung may differentiation. May saltik, ano yan? Ang tawag dito? Tirador. Yung mayroong parang sako at mayroong balat sa dulo, lagay ng bato, tapos gagawin siya. Habang tumatakbo, gano'n yung ginawa niya, sinalubong niya. Nung hawak pa ni David ang tirador, habang iniikot-ikot, habang tumatakbo, kaninong power yun? Si David, sa Diyos. Kay David pa. Pero nung lumipad na yung bato, kanino na yun? Kay Lord na yun. Gusto ko sabihin sa inyo, gano'n din ngayon. Huwag natin ikaya ang mensahe tungkol kay Lord. Kasi, pag hindi mo natin binibitawan, atin yun. Pero pag binitawan na natin ang salita ng Diyos, si Holy Spirit nang yun. Amen? Siya na magtatrabaho. Kaya nga sabi niya, hindi ko ginagaya ang gospel, ang Ebanghelyo, ang mabuting balito kay Kristo, dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos para gumawa. Paano magtatrabaho ang Diyos? Wala naman tayong ginagawa. Partner nga tayo ng Diyos eh. Best partner tayo ng Diyos. Pag sinabi natin, din, yung salita ng katotohanan, ng kapangyarihan, gagamitin ng Holy Spirit yun para tumalab doon sa tao. Iyon ang magbabago ng isipan ng tao. To change. So, yung gospel, huwag natin kaya sabihin lang natin, bahala ng Panginoon dyan. Sabi niya, yun ang unang pagdidil. Unang pagdidil kasi sa mga tao, lalo kaliba, kung meron kang gusto mong siran tong tao, tumboy, gusto mong siran, nahiya ka. Sabihin natin sa kanya yun, mensahe ng Panginoon. Huwag naman niyang gayahin yung kaibigan mo dating holdapper, si Pastor Jerry sa Manila, holdapper. Dating holdapper. Kaya nung maging pastor, hold up din ang dating sa pag-evangelist eh. Namasdan ko yun. Nung makasama ko sa Balay Batangas, yung pagiging holdapper niya hanggang sa pagiging pastor, kasama niya sa ministry. Mayroong bakla na nagdadala ng mga yung mga panghilot-hilot. Ang sabi niya, wala akong pambili, pero subukan mo ang hilutin ako. Di hilot-hilot ng bakla yun. Habang hinihilot siya, nagsishare siya ng salita ng Diyos. Alam mo, gandang lalaki mo. Sabi niya,
Mahal ka ng Diyos. Sabi niya gano'n. Habang hinihilot siya, sinasabihan niya ng John 3:16, Romans 6:23, na ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala sa pamilya ni Kristo, ngunit may bayad ang kasalanan. Mamaya pagkatapos mo, sasabihin ko sa iyo kung anong kasalanan. Nung natapos na, in short, natapos, bihis na siya. O sabi niya, gusto mo ba pumunta sa langit? Oo naman po. Sabi niya, siyempre naman sir. Sabi niya, hindi ka pupunta sa langit. Sinabi niya, hindi ko. Bakit po? Kasi sabi sa unang Korinto, ang mga bakla hindi pupunta sa langit. Basahin, binibinasa, piniliwan. O, bakla ka. Sabi niya, hindi ka pupunta sa langit. Gusto mo pupunta sa langit? Opo. Pinagpapawis mo ng bilog-bilog yung yung lalagyan. Tao. Gusto mo pupunta sa langit? Seryoso ako. Punta sa langit? Opo, gusto ko po. Usahin mo. Bakla ka. Problema mo malaki. Gusto mo pumunta? Si Jesus ang kailangan mo. Sabi niya, gusto mo tanggapin si Jesus? Opo, sige, taas ang kamay. Hold up. Taas ang kamay, tanggapin mo si Jesus. Nung umalis yung bakla, iling-iling sabi niya, paano nangyayari sa akin yun? Parang hindi siya, ayos hindi siya makapaniguan. Sabi niya, hold up ko ngayon yung bakla. So parang tutok lang kasi siya nung araw. So yung gawain ko nung araw, sabi niya, nagagawa ko ngayon sa evangelism. Yun siya, pero hindi ko sinabi kayahin nyo. Ang importante, hindi ikinahiya ang ebanghelyo. Makakapag-share. Kung siya nga, dating masama, na alam niya mapapahamak nung makakilala, ginagamit ni Lord. Ang kagandahan kay Lord, kung ano ka, yun din ang paggamit sa iyo. Alam niyo si Pedro at si Andres, Juan at Santiago, mangingisda. Kaya kung sila gamitin ni Lord, massive. Sabi sabay-sabay, massive. Kasi pag nangisda sila, lambat. Dami talaga talaga. So nung sila yung maging mga alagad na, massive po, masahin yung Bible. Sa loob lang ng isang araw, ang dumadagdag sa alagad, 3,000. May naiunawa kayo sa akin, nung hindi nila kinaya, ganito magpagamit sila sa Panginoon, massive. May mga taong tinawag ng Panginoon na paisa-isa lang, kung ano lang anong trabaho natin, doon din tayo gagamitin talaga nito eh. Alam ko yung trabaho ko, nung ako hindi pa nakakilala sa Panginoon, kwento ko sa inyo, ang trabaho ko, nung ako'y bata, edad 7 years old, hanggang 9, nag-aalaga po ako ng kambing. Di ko alam na pagpasok ko, magagamit ko pa yun. Nag-aalaga ko ng kambing, alam niyo kung gaya ng kambing. Pag ulan, ilabas mo, talaga. Alam niyo na, kambing, matigas ang ulo. Pagkatapos ko doon, nag-alaga ako ng kalabaw. Yung ugali ng kalabaw. Sunod na nag-alaga ako ng baka, ay mailap. Lahat yun na inalangan ko mailap. Hanggang sa sunod, ang pinakahuli, nag-alaga ako ng kabayong wild. Hanggang sa bumait. So lahat ng iyon, ang ginamit ko para umamo, natuklasan ko, asin. Yung asin. Alam niyo yung asin? Nung una, ginalagay ko sa dahon, tinatapat ko lang dyan sinakakainin yung asin. Na-experience ko, mula sa kambing, ano kaya kung ilagay ko sa dahon? Yung dahon, ipinatong ko na sa kamay ko. Doon nila dinidila. Ano kaya kung tanggalin ko na yung dahon? Tinanggal ko na yung dahon, dito na nila dinidila pang asin sa palad ko. Kaya, meron na kaming, kaya sigaw lang, amoy ko lang, sumusunod ko yung kambing. Naalala ko si Tay Dado. Kaya si Tay Dado, yung tatay ni Marito. May alaga mga baka yan. Siya lang ang nag-aasin doon. Sigaw lang yun! Buka ng mga baka. Uwi. O ginaya niyo. May gumagaya dati doon. Mga baka. Sigaw din sila. Hindi. Tingnan alay yung baka. Hindi yun. Hindi ito yung aming pastol. So, na-experience ko po yun. So ngayon, kung anong buhay mo ngayon, huwag mo ikakaya yan ang binago ka ni Kristo. Huwag mo nang piliting baguhin. Binago ka ni Lord, yung pag-ugali natin binago. Kung yung way of life na nandiyan ka, ikaw pa rin yan. Diyan ka gagamitin ng Panginoon. Yung pagkatao mong binago ni Lord,
yung ating personalidad, yan ang gagamitin ni Lord. Diyan tayo mag-focus. Kaya sabi dito, huwag tayong mahiya. Ito'y kapangyarihan. Sa mga, sabi sa mga Hudyo at mga hindi Hudyo, ibig sabihin, sa mga may pananampalataya na at sa mga wala pang pananampalataya, ikaligtasan. Tingnan nyo ang kasunod na talata. Yan ang una, huwag ikahiya. Pangalawa, ang mababasa natin sa verse 17, sabi niya, this good news tell us how God makes us right in His sight. Yan, sabi niya, itong mabuting balitang ito, ang sabi niya, ito daw po yung magsasabi sa atin para maging tama tayo sa paningin ng Diyos. Sabi niya, this is accomplished from start to finish by faith. So ito daw po ay masisimulan at matatapos sa pamamagitan ng pananampalataya. So kaya ang tao, pag nagsimula sa pananampalataya, ang pagpilis sa pananampalataya. Kaya sabi ko dito sa Bible, sa Hebreo, i-focus niyo yung paningin kay Yesu Cristo na siyang simula at katapusan ng inyong pananampalataya. The author and the finisher by faith. So anong kailangan ng tao para maligtas? Anong kailangan? Sabi dyan, pananampalataya. Ang good news, ang magbibigay daw ng kapaliwanagan sa tao para sa magkaroon ng pananampalataya. At ano yung good news niyon? Yung po yung message. Sabay-sabay natin sabay-sabay message. Kailangan makarinig ng mensahe ang tao. Focus tayo sa mensahe. Pag tayo po ay marunong na magdala ng mensahe sa tao, ng message, ng mensahe, ano po mensahe? Yung good news. Yung tungkol kay Kristo, kaya na natin magdala ng mensahe ng tungkol kay Kristo, marami ng tao magkakaroon ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig sa Ebanghelyo o sa mabuting balita. Lahat tayo dito, hindi tayo nakakilala sa Panginoon, tinatawag na born again ng dahil na gusto natin, kundi dahil nakarinig tayo ng message. Amen. Naalala ko tuloy, noong panahon na kunti pa lang, ako nandito, kunti pa lang at re-revive ang simbahan mula sa 5 na matatanda at hanggang sa pagtaas-taas na. Nagsimula po tayo mag-evangelisin, ginamit po yung mga pagdalaw-dalaw, pagdala ng mga mensahe at iba, ginamit doon sa mga lamay sa patay. Si Abel, bunga yan po ng lamay sa patay. Sa loob ng 2 linggong preaching sa patay sa anak ni Mang Tito, nakapakinig sila ng Ebanghelyo kasama si Brother Jaime. Nung marinig nila ang mensahe, nagkaroon sila ng pananampalataya. Kaya nung magsisimba ng linggo, tinanong nila si Nina, hintayin niyo ko, kasama na rin ako. So ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mensahe ng Diyos. At ang mensahe pong iyon, ang good news na tinutukoy dito, yung tungkol kay Kristo. Kasi marami pong good news na sinasabi. At ang good news na tinutukoy po dito ay salita ni Kristo, ang Ebanghelyo. So, ito daw po ay, sabi niya dito, ito'y matatapos, ay magsisimula at matatapos sa panggitan ng pananampalataya. At ang pangatlo, sabi niya, as the scripture says, it is the true faith that righteous person has life. At sabi sa kasulatan na ang taong matuwid kay Kristo, ang sabi niya ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. May buhay. May buhay. Sabay-sabay, may buhay. May buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Yesus. At dahil sa ating pananampalataya, diyan masusukat ang ating pananampalataya kung gaano kalaki, kung gaano maliit. Pag tayo nauintindi natin ang mensahe, pag nagkaroon na tayo ng desire na i-share ang mabuting balita. So, paano natin i-didig itong mga nabanggit na mga namumuhay sa kasalanan? Una, gusto kong i-share sa inyo, para mandun sila, una, mahalin natin sila. Dahil nakalagay sa Bible, love your enemy. Ipakita natin sa kanila ang pag-ibig ni Jesus, ng Panginoon. Yung God's love. Pangalawa, ipanalangin sila. Yung po yung pangalawa. Kung maaari pa po nga ipag-fasting, hilingin sa Diyos ang kaligtasan ng mga ito. Sapagkat, ang mga ito, wala ng pag-asa. Tulad din natin dati, na walang pag-asa.
Meron ba tayong natutunan mga kapatid? So ang tanong, paano natin i-deal ang mga tao? Simple po. Bilang mga alagad, una, padaman natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Huwag silang i-judge. Pero, i-present natin sa kanila ang mabuting balita. Para yung mga nagalaga, sabi niya, Pastor, wow, sabi niya, kayo lang ang ligtas. Hindi naman, Brad, sabi ko. Hindi naman. Hindi naman namin kayo hinatulan. Dahil gusto niyo yan eh. Piling mo, babae ka. Piling mo, lalaki ka. Hindi naman kayo ginagis yan. Pero gusto namin malaman mo ang sinasabi ng salita ng Diyos kayo. Love kita bilang kakilala. Hindi kita hatulan sapagkat mayroon naman talagang nahatol sa uling araw. At ang salita ng Diyos na ipinahayag sa inyo, sabi ng John chapter 12 verse 48, ang hahatol sa uling araw. So kaya sabi ko sa kanya, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. So gusto mo yan, pinili mo yan. Ikaw ang mag-design sa buhay mo. Pero may pag-asa ka. Kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, tatanggapin mo si Kristo. Ako tuwang-tuwa po ako sa binsahin nito. Doon sa mga personal experience plus doon sa mga nakita ko sa ibang simbahan na napanood ko. Kaya sabi ng babae, ng dating tumoy, kaya sabi niya, kahit pilitin niyo ako lumipat na ibang simbahan, hindi ko ipagpapalit ang CCE. Sabi niya, lalab ko sila dahil hindi nila ako itinuring na iba sa kabila ng aking sitwasyon. Hanggang sa hayag sa akin ng katotohanan at hanggang sa sundin namin ito. Kaya love niya po ang church niya. I remember po yung inakay ni tatay namin noon sa yung pinag-misteryo namin, pinahayagan namin ng mabuting balita. Si tatay po ang nagbabible study sa kanila. Yung pa kasi ang palasak na gawain, wala pang puso ng cell group. Wala pa yan. Yung poor group, wala yan. Bible study lang talaga ang puso. Mga taong 2003, 2004, mga something ganyan sa Cavite sila. Yung po, binabible study niya. Ginagarantiyan pa nga siya ng kanyang yung magulang ng tumboy na pag yan pastor na kay mo, gagarantiyan ka namin, kami lahat sasama na. Sabi ko ni tatay, hindi mo pwede garantiya ba? Sabi ko, kung makakilala sa Panginoon niya, baka mapaiyak. Totoo nga naman, kasi bandang huli, nakakilala nga sa Panginoon yung tumboy, pero hindi naman sumama ang magulang. So ang istorya ng bata, kaya yung gustong nilang magrelihiyon, kasi yung tumboy na yun, may 38 sulaki sa baywang. At pag nagwala yun, talo pa ang lalaki. Nagtatakbuhan yung mga tao kasi may kaya, may negosyo. So, astig. Alam niyo naman, yung astig, tigasin. Kaya, laban sa magulang. Siyempre, nakalagay sa Bible. Ay dumating time na binabible study, sirang Bible study, pabalik-balik, sabihin, nandun lang yung dalawa. Hanggang sa nadadaanan na at sila nagpapasara ng Bible, hanggang sa makita nila at tanong sila, Pastor, paano yung aming kalagayan? Siyempre, para bakit? You're right. Buti si Marilyn, hindi natuluyan yan ng araw. Buti nakakita niya si Bobby nagbago. Yan. Istig yun ng araw eh. Si Bulayo ka, tinutukan niya ng kudyo sa liig eh. Ano? Ay kaliwa. Tutukan lang dito. Sabi ko rin ko, Maglin! Sabi ko, tinutukan niya si Bulayo dito sa liig. Matarapan ako. Ayan. Sinagang ko lang din yan sa prayer. Kahit naman ka sa camp, hanggang sa dumating ang time, pinagpal lang. Mahilig lang sa short na pang basketball, yun ang gusto niya. Yung tumboy na itong tinutukoy ko sa inyo, stick to. Nung sabi niya, ay nasa sa inyo na yan. Sabi, itong salita ng Diyos. Sabi niya, sabi sa Bible, sabi ni Lord, sa impyerno mapupunta. Eh, kayo na mamili kung gusto niyo sa langit o sa impyerno. Hindi naman namin kayo hatulan. Ang sabi nung tumboy, hindi! Maghiwalay tayo. Hiwalay lahat. Hati ang bahay.
Hati ang negosyo sa punan. Ano sabi? Hatiin ang kama, hatiin ang bahay, hatiin ang inidoro. Sabi, talagang lahat hati. Naghiwalay ng bahay. Wala na akong balita noong time na yun. Lumipas po ang 3 taon. Nag-convention tayo sa Unida. Silang Cavite. Ewan kung nandun na kayo. Wala pa siguro iba. Nag-convention. Nagulat ako habang nagpo-convention. Papunta ko ng CR. Mayroong mga taong nagpipresent worship sa ilalim ng Unida. Hindi stage. Sa likod. Wala silang place kasi gagamitin. So doon na lang daw sila. Doon sa likod, sa ilalim. May lugar doon. Nandun sila nagpipresent worship at fasting pala yun. Siguro mga nasa 30. Tapos nung paglabas ko, uy, pastor, hindi ko pang natandaan. Sabi ko, pasensya na, hindi kita natatandaan. Ako, pastor, di mo natatandaan na kami. Sabi niya, pinakilala kami, pastor. Sabi niya, mga kapatid, ito yung mga taong ito ang hindi ko malilimutan. Dahil ito yung mga taong ginamit ni Lord na magpahayag ng mabuting balita sa amin. Kaya hindi din mga kapatid. Talagang yakap-yakap kami. Hindi siyempre, nakapaldo na. Sabi ko, come to, Jesus the Gospel. Opo, naku, salamat sa pagtuwang-tuwa ko. Grabe din mabayaran yung ang kaligayaman, pamilya ko sila. Hindi naging wali ng simbahan, si babae ng palda, naging gitarista, yung babae nag-asawa ng tunay na lalaki. Masaya po sila. Kalapakan natin ang Panginoon. So, anong susi? Anong susi? Kaya kung mayroon tayong umatin, gano'n itsura, huwag mong tingnan. Para kung sa tingin pa lang, natulan na eh. Hindi. Pag dumating ng tibo-tibo, wag. Anong kailangan naman madama? Alam mo, sa puso mo mapapahamak yan. Sabi ng Bible, sabi nga ng Bible, hinayaan na ng Diyos yan sa kanilang mga libong pamumuhay. Ngayon, tayo, huwag nating hatulan. Malay mo, pag naipadama mo sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos, makakilala yan, makikita mo. Tsaka, pag nakita mo yan, huwag mo muna atakihin. Iba kasi inaatake. Iba ginagawa, inaatake. May talatang alam. Babanatan agad ng salita ng Diyos. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Diba? Ang salita ng Diyos, sabi sa Hebrews chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay mas matalas pa sa espada magkabilay tali. Kaya ang tao, pag nakarinig ng salita ng Diyos, sugat. Hindi ba kayo? Ibang ko na-experience yan. Sinabihan kayo ng tao, ganito ang sinasabi ng Bible, ay siyempre nandun ka sa kasalanan mo, may sugat ka. Tapos, dinagyan mo pa ng hiniwaan pa. Ano nangyari? Masakit. Reactive. Diba? Alam ko nyo, mapupunta sa impyerno, may sugat yun, may sakit yun. Hindi ko ba may sakit, yung may kasalanan, may sakit yun. May sugat yun. Subukan natin yung taong may sugat. Si Prince nga eh. Pag may sugat, ayaw na ayaw po niya mabanggit yung alcohol. Talagang mapupulsahan ko kayo paglalagyan ng alcohol. Hindi to alcohol. Hindi alcohol yan. Hindi nga alcohol to. Alcohol yan ay talaga niyang palagyan. Kasi alam niyang mahapdi. Huwag mong lagyan ng alcohol. Pag may sugat, lagay mo na lang ng kalamansi. Pastor, lalo mas mahapdi yun, kalamansi. Mga kapatid, yan ang problema sa mga nakasalanan. Anong kailangan nila? Mga kapatid, anong kailangan nila? Salita ng Diyos. Tama nga eh, salita ng Diyos. Matalas nga eh. Yan, pwede panalangin mo na. Pag-ibig. Okay. Pakita mo sa kanilang concern ka sa kanila. Yun ang una, concern ka sa kanilang kalagayan. Huwag mo muna lapatan ng salita ng Diyos kasi masakit nga yun pag lumapat, matalas nga yan. Nakakasugat yan. So, anong gagawin? Naalala ko dun sa simbahan na napunta namin sa Bicol. Pagpunta namin ng misyon, nakiatin kami sa simbahan, mayroong gawain, may umatin. Siguro nasa 10 adik. Nagpilahan yung mga kabataan. Bumanat ngayon yung asawa ng pastor. Ang tapang. Sabi niya, kung ayaw ninyong sumunod dito, umupo dito na, magsilabas kayo. Sabi ko, parang domino. Sapay na sunod-sunod, lusong. Labas yung 10. Alam mo, nanghinaya ako sa 10. Kasi pinauupo sa unahan. Dito kayo sa unahan.
Sabi niya, siyempre bago, kararating lang. First time na pumasok ng simbahan, siyempre kapapasok lang. Eh banatan agad na umupo sa unahan. Ay ayaw, kung ayaw yung sumunod, labas. Labas talaga natin. Okay. Sabi ko, sayang yung 10 kaluluwa. Talas sa sinaing, talas yung tapang. Makita lang na mayroon siyang authority. Hindi yun. Hindi na mapakita sa authority. Nasa pagpapahayag ng salita ng sa tama. Grabe pang hinayin ko ng 10, hindi ko naman sabi, balik kayo. Ay, hindi naman kami taga-roon. Naki-attend lang kami. Kami nga, gusto na rin namin sana lumabas eh. Kung sinabi niya lang, yung mga dayot, mga bago, at mga bisita, na ibang taga-simbahan, lalabas talaga kami. Buti hindi kami pinalabas eh. Pero kami nangihinayang. Mga kapatid, isipin niyo mabuti kung paano natin sila i-deal. Yan po ang kailangan. Pakita sa kanila na concern tayo panalangin. So, anong technique, mga kapatid? Ang simbahan daw po ay hospital. Hello? Amen. So, ang church hospital. Kung ang church hospital, yung mga alagad, ano ang matungkulin natin dito? May doktor? Ha? Kumpleto dito. May dentist? Ha? May nurse? O yun, may nurse. Ano pa? May tagapagpaanak. Di ko ba? So, ang church ay hospital. At ano ang pupunta sa hospital? Ha? May mga sakit. Karamihan, mga emergency ang dinadala. At siyempre, may mga doktor at mga nurse na nasa emergency room, yung mga sa evangelism. Mga kapatid, napakalaga. Pag may dinalabang may dalabang uupirahin. Napansin niyo ba yung doktor, pag may uupirahin, hihiwain agad? Hindi, dadaan sa proseso doon. Yan ang sinasabi ko mga kapatid. Nandiyan ba kayo? Nakikinig ba kayo? Proseso natin. Danan na sila sa process. Ako nang binunutan ako ng ngipin, hindi man ako binunutan agad eh. Binipi ako, relax ka lang yan, at pagpasa ko doon sa ang gagawin Sabi niya nga anong gagawin? Para hindi masakit, anong gagawin daw? Yun! Anesthesia muna. Kaya nga ako pinag-aralan ko yung preaching na mayroong anesthesia. Hindi agad ako yung salita na Diyos, hindi ko muna dinidiretsyung mensahe. Kasi kung masakit at dadamdamin ng tao ang mensahe, hindi ko agad muna di-deliver yan. Gagawa muna ako ng mensahe pang anesthesia. Yung tama-tama na yung tao, pero tawa pa rin ang tawa. Kasi hindi na masakit. Tambak na. Narinig po niyo yung patotoo namin. Yung patotoo ng taga-CCE, taga-Silang Cavite. Anong nangyari sa kanila? Nalagyan sila ng anesthesia. Alam po ba ninyo kung anong pang anesthesia ang tinutukoy ko? Yung love of Christ na nasa atin. Yung pagmamahal ni Kristo nasa atin ay padadama natin sa kanila. Yung concern natin, na ayaw natin silang mapahamak. Kaya lahat ng paraan gagawin natin. Amen. Mahal mo ba ang pamilya mo? Amen. So ipakita mo ang concern sa iyo sa kanila. Yung kalagahan. Naalala ko isang pastor sa Amerika, nagpapastor sa simbahan, busy sa ministry. Kung saan pumupunta, nagsasalita sa malalaking gawain, ang galing-galing niya. Pero yung pamilya niya, hindi maglingkod sa Panginoon. At yung asawa niya, kalaban ng church. Yung mga anak niya, kalaban ng church. Ano nangyari doon sa pastor? Pastor siya. Pero yung kanyang asawa, yung kanyang anak, yung mga anak niya, ayaw maglingkod. Alam niyo kung bakit? Nakakalimutan ng pastor na ang pagpapastor, pangalawa lang sa ministry. At ang una dapat niya, pamilya. Kaya ang ginawa niya, kung kailan siya naka-attend at mayroong taong nagsabi sa kanya, nasabi niya, busy ka sa ministry, pastor. Kumusta naman po ang iyong pamilya? Hindi makasagot yung pastor. Yung wife niyo po ba ay katulong mo sa gawain? Yung mga anak mo ba, mga nag-ministry sa simbahan? Hindi makasagot yung pastor. Ay, ayaw nila pastor eh. Pastor, hindi totoo yan. Mayroong mga nakalimutan. Ang sabi niya, nakalimutan mo mahalin ang pamilya mo.
dapat mahalin nyo sila, ipakita mo importante sila, ipakita mo sa kanilang mahal mo sila, at ipakita mo rin mahalaga ang paglilingkod. Kaya yung pastor, napasubsob sa lupa, ngal-ngal siya, iyak siya ng iyak. Pag uwi po niya ng bahay, kinausap yung asawa, humingi siya ng tawad. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, na naabala ako sa ministry, nagilibot sa buong mundo sa preaching, pero kayo napabayaan ko kayo. Yung mga anak niya, humingi siya ng tawad, yung kanyang mga pagkukulang. Kaya mula nung binawasan niya ang kanyang mga schedule, di na siya nagsasalita sa labas. Kasi walang silbi yun. Wala siyang testimony. So inayos po niya ang kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng panahon sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Pagka-ate ng PTA, kasama siya. Hindi mo magulang. Di, hirap kaya ng anak na nasa meeting ng PTA, walang anak, walang magulang. Nandun siya. So, bawat tibok, birthday ng anak niya, nandun siya. So yun, ang hindi niya maiwala, talagang yun ay kanyang pinahalagaan. Kung makita ito ng kanyang mga nag-asawa at mga anak niya, then, naglingkod sa Panginoon ang kanyang pamilya. Di naging langit ang pamilya. Lapakan natin ang Panginoon. Ang sinasabi ko dito, concern. So, ang utos sa ating ngayon dito ngayon dito. Pagdaman natin sa mga tao, patunayan natin sa kanila sila ay mahal ng Diyos at yun ang makikita sa pamamagitan ng ating buhay. So, walang magiging tagahatol. Amen? Walang hukom sa atin. Sabi sa kapatid mo, walang hukom. Si Kristo. Sabi na, huwag mo matulan ng iyong kapwa. Sapagat kung paano mo natulan yung kapwa, doon ka rin nahatulan. Huwag mong silipin ang mutan ng iba. Tingnan mo muna ang sarili mo, baka mas malaki ang sayo. Huwag mong isipin linisin ang bakuran ng iba kung ang bahay mo naman din ay marumi. O huwag mong lumipat isang bahay, nakita mo ang dumi. Bumalik ko muna sa bahay, baka kusina mo, baka yung mga hugasan doon, hindi pa nahugasan. Something like that. Kaya mga kapatid, simple po ang pinatuturo sa atin ng Panginoon. Sa kabila niyan, ang gawa natin ito, wala na tayong pananagutan sa kanila. Kasi desisyon na nila yun. May sariling desisyon ang pamilya natin. Ito ba? Huwag lang natin kalimutan, lagi natin alalahanin, manalangin tayo sa Panginoon, dahil ang mga taong namumuhay sa ganito, ang sabi po niya, ano sabi ko doon? Hinayaan na sila ng Diyos para hatulan sa huling araw. Ngayon, payag pa kayo ng inyong pamilyang wala sa Panginoon mahatulan sa huling araw. Kasi sabi ng Bible, yung mga kay Kristo, hindi na kasama sa mga hatulan. Kung nabasa na po niyo yun sa aklat ng Lucas chapter 8. Sapagkat ilinipat na ang mga kay Kristo sa paghatol. Kaya mga kapatid, isipin po niyo mabuti. So ang action po natin, kung mag-ulo na iinis tayo, nagagalit tayo sa mga taong hindi natutuwa sa ating pagiging mananampalataya, pabayaan mo lang po yun. Ang laban po natin doon ay pag-ibig. Naalala ko si Pastor Jun Bunagwa. Sa palengke po, minura po yun sa palengke. Nung siya po ay nagsishare, minura-mura po siya nung babae. Binasa yung salita. Sabi dito sa Galatia, sa Mateo, pag ikay minura, ikay magdiwa. Kaya ang nagawa ng pastor, nagsayo-sayo sa harapan ng babae. Praise the Lord! Hallelujah! Lord, minumura ako ng dahil sa iyong mensahe. Tapos, mura pa! Kasi lalong minumura mo ako, lalo akong magpupuli sa Diyos. Yun nakalagay sa Bible. Kaya yung babae napahiya tuloy, hindi na makamura, natulala. Sabi niya, klase kayo mga born again. Yung babae nagtaka. Ang sabi niya, ba't kayo ng mga born again? Minura mo na, tuwa pa. Siguro, manda huli, nilog lang yung babae niya nakakilala sa Panginoon. Kasi nakita niya yung pag-ibig ng Diyos. Iba pag may nagmura sa atin, galing tayo. Nagpapagding ang ating ego, ang ating tainga.
Parang gusto natin bumunot ng 45. Ano? Mura pa? Diba ganun? Hindi natin kaya eh. Kasi huwag natin iko eh. Pero ang pag natin sa kanila, ano? God's love. Tingnan nyo kung paano umiiral ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan nyo, witness. Witness ito. Si Esteban nung binabato. Pinatulan sa patuloy para mamatay. Lumuhod po siya. Bago na nagad ang hininga. Anong sabi niya? Panginoon, huwag ko muna sila singilin sa kasalanan ng pagpatay sa akin. Di ba? At sa kanyang panalangin na yun, alam mo kung sino na born again doon? Sino nakakilala sa Panginoon? Si Saul. At naging apostol ng Panginoon. Kaya, para kay Pablo, ang kanyang conversion, may patay, mayroong dugong inalay. Na kung hindi sa pamamagitan ni Esteban, hindi siya makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So nawa, meron tayo naiintindihan sa araw na to, para natin hindi. Kalapakan natin ang